Isang malakas nga po at buhay na palakpak para sa ating Panginoon. Mas malakas pa. Nakakatuwa po every time natatayo ako dito sa unahan. Siguro same with the pastors na nagbabahagi po ng salita ng Diyos sa inyo. Every time na makikita po namin kayo, talagang kami po ay nagagalak kasi talagang patunay po ang bawat isa sa inyo kung gaano kabuti ang Diyos. Akala namin, based on what we have experienced, talagang settled na sa amin na napakabuti ng Diyos. Pero every time makikita namin yung mga kapwa namin mananampalataya kagaya po ninyo, lalo pa kaming na-amaze sa ginawa ng Diyos at ginagawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ngayon mga kapatid, pag-usapan natin all about the new life in Christ. Talagang in our church, alam ko marami sa atin binago ng ating dakilang Diyos. At we were able to live out yung salvation na tinanggap natin sa Kanya every day by His grace. Kaya mga kapatid, sabi nga sa tekstong ating binasa, therefore if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. One thing is for sure, kung talagang totoo na na-encounter mo, kung talagang totoo na nakilala mo, kung talagang totoo na naranasan mo si Kristo sa buhay mo, at kung ikaw ay nasa Kanya, you are a new creation. Hindi posible na maranasan mo siya sa buhay mo, tapos kung sino ka noon, yun ka pa rin ngayon. Kaya kanina habang umaawit tayo mga kapatid, sobrang sarap maalala kung paanong tayo ay tinawag ng ating Panginoon. Yung dati nating kalagayan, sino tayo dati? Ano yung klase ng buhay na meron tayo dati? Ano yung pagkatao na meron tayo dati? When you're going to compare it with who you are today in Christ, sobrang layo na. And glory to God for that. Kasi sabi nga, your encounter with Jesus always leads doon sa tinatawag nating transformation. Now, maikli lang po yung mensahe natin ngayong hapong ito. Parang coming from me, Parang mahirap paniwalaan, Pero sinusubukan ko na rin po talagang i-live out yung bagong katauhan, yung new identity in Christ. Pero samahan niyo po ako mga kapatid. Pag-usapan natin, totoo ba talaga na binabago ni Kristo yung buhay ng isang tao? Totoo ba talaga na kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay bago ng nilalang? Kung titingnan po natin yung Biblia, napakaraming mga taong na-encounter si Jesus Christ in their lives. And they have never been the same after. Una po dyan mga kapatid, the writer of nitong verse na ating binasa. Nakikilala niyo po kung sino siya? Ang pangalan niya dati ay Saul. Saul of Tarsus. That was before he was given by God ng pangalan na Paul. And kung sino siya dati, alam naman natin that he is the persecutor of Christians. Grabe niyang usigin yung mga Kristiyano, yung mga mananampalataya. He is a religious person because he is a Pharisee of Pharisee, Pero ang problema, he is so violent kasi ang dami niya talagang mga Kristiyanong pinersecute. And if you remember the stoning of Stephen, talagang nandun siya and he, parang grabe, He is one of those people na pwede nating sabihin that he opposed Jesus. Pero in his mind, ang pag-iisip niya, yung ginagawa niya, lahat ng ginagawa niya, lalo na sa mga Kristiyano, ay isang paraan niya para papurihan yung Diyos. Akala niya nasusunod niya yung Diyos doon sa ginagawa niya. Napapapurihan yung Diyos sa ginagawa niya. Pero imagine, from becoming the greatest persecutor of Christians during that time, into someone na ginamit ng Diyos, ginawa niyang apostol. He became the preacher of the gospel. And he suffered for Jesus. Alam niyo, natatawa nga ako Kasi ang naalala ko talaga kay Paul, when he was facing the trial with King Agrippa. Ang galing kasi alam niyo po mga kapatid,
Wala siyang ibang ginawa do'n kundi patotohanan at ipatotoo kung ano yung ginawa ni Kristo sa buhay niya after niya ma-encounter si Christ. So there was this time that he was on the road to Damascus na kung saan doon niya na-encounter ang ating Panginoong Hesukristo. At yung buhay ni Paul, siya ay nabulag temporarily hanggang sa inutusan ng Diyos si Ananias na ibalik muli yung kanyang paningin. At doon naintindihan ni Paul sino yung na-encounter niya. When he encountered Christ in his life, yung dating persecutor of the Christians became someone who helps the church and guides the church to grow. Ginamit siya ng Panginoon to preach the gospel, to edify, to help na ma-establish talaga yung mga churches. At nakakatuwa, mga kapatid, kasi kung titingnan natin mabuti, from someone who aims or have this goal to destroy the church, to persecute the Christians, when he encountered Christ in his life, he used him to build the church. Now, kung medyo bitin pa tayo dyan, tingnan natin yung kasunod. Sino nakakilala sa kanya? He's Zacchaeus. No? He is known as a corrupt tax collector, a greedy person, dishonest din. At what he's doing is exploiting people. Pero when he encountered Jesus Christ, nabago siya. Binago siya. He became generous and repentant. At ginamit din siya ng Diyos, para magkaroon siya ng kaisipan to restore justice. So lahat ng mga in-exploit niya, ibinalik niya. Half of his, half ng meron siya talagang ibinalik niya. So mga kapatid, you can see na hindi lang nangyari kay Paul, hindi lang totoo na kapag na-encounter mo si Jesus Christ, mababago ka sa buhay ni Paul. So maging sa buhay ni Zacchaeus, napatunayan din that once you encountered Christ, talagang you will never be the same anymore. Kasi nakikita natin from someone who is taking something and baka pa, everything from other people, he became someone who is giving back to them and restoring kung ano man yung para sa kanila. Dalawa yan ha. Pangatlo, sino nakakaalala sa kanya? She is the Samaritan woman. And she was with Jesus Christ. Dun sa well, he met Jesus Christ. And then when she met Jesus Christ knew who she was. Kilala ni Jesucristo kung sino siya, anong klaseng pagkatao yung meron itong Samaritan woman na to. Broken relationships, alam yan ng ating Panginoon. He had multiple husbands, 5. Naalala ko nga yung biro ni Pastor Ronald last time Last Thursday, sabi niya. Itong babaeng to kasi, meron siya, 5 na yung naging asawa niya. Mga broken relationships. Tapos, siguro, napapaisip yung mga tao nung bumalik siya after niya ma-meet si Jesus Christ. Kasi parang sabi niya, meron akong nakilalang isang lalaki. Parang napapaisip yung mga tao siguro nun, yung mga Samaritans during that time. Kilala kasi nila itong babaeng ito na sobrang daming siyang nakarelasyon na lalaki sa buhay niya. Tapos, eto na naman siya ngayon. Ang binabalita niya sa amin, meron na naman siyang nakilalang lalaki. Pero this man that he met was different from the man he knew before. He met Jesus Christ. She met Jesus Christ in her life. Nakilala niya ang ating Panginoong Hesukristo. At binago siya ng ating Panginoong Hesukristo. Before, siya ay socially rejected. And you can say that she is also spiritually empty. But after her encounter with Christ, she became a witness to her own community. She also became bold in sharing who Jesus is.
So you can see, mga kapatid, from someone who is hiding in shame, when she encountered Christ in her life, she became someone who proclaims Christ publicly. Yung isang tao na hiyang-hiya dahil sa kanyang mga pagkakamali noon, ngayon ginamit siya ng Diyos para i-proclaim si Kristo sa madla, sa lahat. Next one. Sino nakakaalala sa kanya? May nakakaalala kaya? Sino yung unang nakakita kay Jesus Christ after He resurrected? Mga kapatid, she was one of the disciples of Christ. Kilala natin siya as Mary Magdalene. So, before, siya ay demon-possessed. She was oppressed with demons or by demons. And she is broken. At talagang in bondage nung kanyang sitwasyon na yon. But after she met Jesus Christ, naging faithful follower siya ni Jesucristo. She also became the first witness of the resurrection. So nakikita natin, mga kapatid, from someone who is suffering from spiritual bondage into becoming someone who is devoted disciple and witness of Christ. Kung babasahin niyo yung talambuhay nitong mga taong binabanggit natin, makikita niyo kung gaano ka-helpless, gaano ka-hopeless yung kanilang mga sitwasyon. Now, mamaya, may dahilan kasi kung bakit ko sinasabi ito sa inyo. Sana, pagtiyagaan nyo lang na pakinggan. Yan, kilala niyo siya? Sino may idea kung sino siya? Based on what we read in the Bible and based on what we know, we hear, every time na magpipreach yung mga pastor natin. Sino may idea? He is Matthew, or was called Levi before. No? Siya ay isang tax collector before. Grabe, no? Kasi pagka ikaw ay tax collector, ang tingin sa'yo talaga ay traitor. Sinner. Talagang maraming galit sa'yo. Kasi ikaw yung nagpapahirap sa buhay ng mga tao during that time. Kasi yung pag-collect talaga ng tax, grabe, no? Pero you are profiteering from that. You are gaining something from that. Kaya inis na inis sa'yo yung tao pag ikaw ay tax collector. Pero imagine, from being a tax collector, being hated by everyone, when he encountered Christ in his life, he became a disciple of Christ. And one of those people na ginamit ng Diyos to write the book of Matthew. Gospel accounts. From someone who is serving money into someone who serves the King. The next would be, sino nakakaalala sa kanya? He was the man that was born blind. Pinanganak siyang bulag, mga kapatid. He was physically blind. At kung tingnan ito ng mga tao or kung interpret nila ito, they see it as a curse. Or kumbaga parang makasalanan tong taon to kaya inalaw ng Diyos na mapunta siya sa ganyang kalagayan. Pinaparusahan siya ng Diyos kaya bulag siya. Yun yung pag-interpret ng iba sa kalagayan niya. But after he experienced Jesus Christ, kasi hindi ko pwedeng sabihin nakita niya si Kristo kasi bulag nga siya, di ba? Na-experience niya si Kristo. He was healed physically and also spiritually. Imagine mo kung yung mga tao sinasabing makasalanan ka kaya ka nabulag. Every time, all throughout your life, pinanganak kang bulag. Sinasabihin sa'yo ng mga tao, most likely talagang yun na yung tatatak sa'yo, yun na yung paniniwalaan mo.
But this time when he encountered Christ, he believed that he is God. May Diyos pala. When he encountered Christ in his life, he became a bold witness before religious leaders. Sa harap ng mga religious leaders. So, as we can see, someone who is suffering from blindness, not just physically, but also spiritually, into becoming someone who is seeing and testifying boldly about Christ. And this was never possible kung hindi niya siguro nakilala at naranasan si Kristo sa buhay niya. The next one, who remembers this? Sino nakakaalala? The adulterous woman. Her past, kilala siya ng mga tao as someone who lives in sin. And she is being condemned and shamed for that. Naalala niyo yung tagpo na ito? Na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsulat sa buhangin at hinamon niya itong mga tao during that time na kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, kayo na yung maunang bumato. What happened? None of them throw even a single stone. Kasi alam nila sa sarili nila na hindi sila kailanman naging perpekto. Alam nila sa sarili nila na sila ay nagkaroon ng pagkakataon sa buhay nila na sila ay nagkasala din sa Diyos. Nakagawa din sila ng maling bagay. So mga kapatid, from someone who is living in sin and being condemned and shamed for what she did before, that's her past. When she encountered Christ in her life, she was forgiven and she was called to a new life. Tinawag siya ng ating Panginoong Jesucristo na mamuhay ng may kabanalan. Huwag nang magpatuloy sa pagkakasala na kung saan yung ibang tao ay nakilala siya na kanyang ginagawa. So, mga kapatid, from someone who is experiencing condemnation from her past into becoming someone who has freedom and new direction in her life. That's only possible when you encounter Christ. Sumunod dyan. Sino nakakaalala nito? Naglakad sa tubig. Sino nakakaalala? Si Peter. He was named Simon before. He was impulsive. Most of the time, most likely, pwede natin sabihin, inconsistent din. He even denied Jesus 3 times. Pero one thing is for sure, nung talagang naunawaan niya sino yung na-encounter niya, he became a bold leader of the early church. He also became a preacher at Pentecost. From someone who is living in fear and denying Christ into someone who has this boldness and leadership that is only possible through Christ. Now, mga kapatid, bakit ko ba sinasabi sa inyo to? Bakit ang dami nating mga pinakitang mga characters sa Biblia? Actually, hindi pa sila lahat. Pero kasi with the limited time that we have, pagtiyagaan muna natin to. Doon sa mga binanggit natin kanina ng mga tao na na-encounter nila si Jesucristo,
Meron ba sa kanila na at some point, yung buhay nila halos parehas ng buhay ninyo before? Sino sa inyo nakaka-relate sa sitwasyon nila? Sino sa inyo nakaka-relate kung paano sila binago ng Diyos? So at least nauunawaan ninyo na ito yung pangako ng Diyos. Ito yung sinasabi ng Diyos sa atin. Na kapag tayo ay na kay Kristo, tayo ay bago ng nilalang. Yung dating tayo ay wala na. The old has gone, the new is here. I remember mga kapatid, that event or that story in the Bible kung saan sino nakakaalala sa kanya? Tataka kayo, puro picture tayo ngayon, Sino nakakaalala sa kanya? Starts with letter N, yung pangalan niya. Nicodemus. He was a teacher of teachers. A member of the Sanhedrin, mga kapatid, the High Council. Kung naaalala nyo yung usapan ni Nicodemus at ni Jesus Christ during this time. Talagang nakipag-set ng meeting itong si Nicodemus secretly with Christ. Kasi gusto niya niyang makausap at gusto niya talaga niyang maintindihan sino ba talaga si Kristo. Most likely, meron kasi siyang mga katanungan sa kanyang sarili na gusto niyang masagot. So, Nicodemus, a respected religious leader, came to Jesus at night secretly. Though, pwede natin sabihin na siya ay knowledgeable. Kasi hindi siya magiging teacher kung hindi siya knowledgeable. At siya din ay, kumbaga, devoted. Kahit na ganun siya, devoted man at knowledgeable, pero nakita natin that he even asked Jesus about few questions. Kasi may mga bagay pa rin siyang hindi maintindihan. That's why Jesus went straight answering yung pinaka-main concern talaga ni Nicodemus. So, kung babasahin natin yung John 3:3, makikita natin dyan, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, "No one can see the kingdom of God unless they are born again." Medyo nagtataka dito si Nicodemus kasi napapaisip siya, paano yun? Ang tanda ko na. Pabalik pa ba ako sa sinapupunan ng nanay ko para ipanganak akong muli? Pero pinaliwanag sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo. He explained, flesh gives birth to flesh. So kahit pa posibleng mangyari yon, hindi pa rin yun yung magiging solusyon para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. You need to be born again. Spiritual reborn yung tinutukoy. So, it is the Spirit that gives birth to spirit. So, dito pinupunto ng ating Panginoong Hesukristo that religion alone, religion cannot produce kingdom life. It is only by a spiritual rebirth that you can have access to God's kingdom. Kung malibang ikay ipanganak muli, spiritually. At anong ibig sabihin nun? Pag pinanganak kang muli, bago ka ng nilalang. Alam nyo mga kapatid, talagang nakakatuwa. Kasi pag ikaw ay pinanganak muli, most likely, dadaan ka ulit doon sa proseso kung paano ka pinanganak before. Sino po dito yung may mga anak na? Pwede mong pakitaas ang kamay. Bago po ninyo ipanganak yung inyong mga anak, ano po yung unang iniisip ninyo na kailangan magkaroon sila? Ito yung isa sa mga pinakamahirap desisyonan bilang mag-asawa. Isang bagay na ibibigay nyo sa mga anak ninyo na kailangan yung pagdesisyon ng mabuti. Pangalan. Sino po dito sa mga parents na narito nahirapan silang mag-isip ng pangalan o talagang mahaba yung listahan nila, marami silang naging option bago nila ibigay yung pangalan na binigay nila ngayon sa mga anak nila?
Marami pa nga siguro diyan, marami magsasuggest sa inyo, ito magandang pangalan 'to. Minsan pa nga nagse-search pa tayo sa Google, ano yung pangalan. Kasi alam niyo po, gaano kaimportante para sa isang tao yung kanyang pangalan. Ngayon kasi sa mundo natin mga kapatid, we only give or we only treat yung name para ma-identify lang kung sino talaga tayo. Parang identifier lang 'yan, no? Pero alam niyo po mga kapatid, in the Bible, kung babasahin natin the history, ano? Yung pangalan na ibibigay mo sa isang tao, lalo na sa anak mo, is it's not just what you want them to be called, but it is who they are. Kaya nga may mga pangalan sa Biblia, alam niyo po pag tinranslate niyo 'yan, ano, talagang meron yung mga meaning. May mga meaning po 'yan. So hindi na natin iisa-isahin 'yan, pero gusto ko lang po sana makita ninyo yung kahalagahan na nung tayo ay ipanganak muli, binigyan tayo ng panibagong identity ng ating Diyos. No? At kasama dun sa bagong identity na yun, na meron na tayong panibagong pangalan. Alam ko po mga kapatid, nung pinanganak tayo, minsan may iba sa atin ayaw natin ng pangalan natin. No? Ba't ganun yung pangalan ko? Ang hirap isulat eh. Minsan ang haba, ano? Hirap spelling. Sino nakakaalala nung sinasagutan natin na parang exam siya para sa career? Para malaman mo kung anong career yung dapat na, or most likely, pasok para sa'yo, sa personality at saka sa skills na meron ka. Naalala ko noon, meron doon sa amin may kaklase kami at meron kami mga ka-schoolmate noon na nagrereklamo sila. Sabi, "Ma'am, ba't kasi ganito yung box, kulang? Hindi pasok yung mga letters ng pangalan ko." So at some point, parang nakikita natin, merong talagang mga tao na ayaw nila ng kanilang pangalan. Ayaw kasi nila na matawag na ganun. At minsan, meron namang mga tao that they are not living accordingly to what they are called. Hindi sila namumuhay. No? Kung paano sila ay binigyan ng pangalan. Hindi sila nagle-live up to their name. Mga kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyo to. When God has given you new life, new identity, no? Kasama dyan, binigyan kanya ng panibagong pangalan. So your identity changes, your nature begins to change as well, and your direction changes also. Kaya nga yung mga taong binanggit natin kanina, from Saul, naging Paul. Si Abram naging Abraham. Si Sarai naging Sarah. At marami pa, Jacob to Israel. No? Hindi lang naman sila yung binigyan ng panibagong pangalan ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ito nga yung maganda kasi we can see, no? That when God has given us this new identity, there is this expectation that we must live up to our new identity. Kailangan ipamuhay natin yung bago nating identity. Alam niyo po, nakakalungkot lang, kasi marami sa atin, God has given us already a new name, a new identity, and still we are using the old one. Sinner ka na nga dati, ni-redeem ka na, gusto mo pang bumalik bilang sinner. Broken ka na dati, finix ka na ng Panginoon, gusto mo bang maging broken ulit? Now, God is calling us to live accordingly to our new identity. Hindi lang basta yung dineclare o na pangalan na meron tayo ngayon, kundi dinedemonstrate natin yung bagong pangalan, bagong identity, bagong tayo. Transformation is expected when you encounter Christ in your life. That's why you need to live up to it. If your name changes, then your life must follow. Mga kapatid, I must remind you that your encounter with Christ will produce a new identity in you, a new direction, and a new purpose para sa bawat isa sa atin. So hindi lang niya basta binabago yung ating pangalan, pero binabago niya yung ating nature. At nagbubunga ito ng isang bagong buhay para sa atin na merong panibagong direksyon at panibagong purpose. Now, out of all the questions na kailangan nating sagutin,
Siguro umpisahan natin dito. What changed in your life after meeting Christ? Meron ba talagang nagbago sa buhay natin nung nakilala natin yung ating Panginoong Jesucristo? Kasi I must tell you, you cannot truly meet Jesus and you still remain the same. Hindi pwedeng nakilala mo si Jesucristo, tapos ganun ka pa rin, kagaya ng dati. Your encounter with Him always leads to transformation. Kaya nga, nakakalungkot. Kasi many believers have received this new identity in Christ, pero old name pa rin nga yung ginagamit nila. Kaya nga last week, pinag-uusapan natin, binigyan ka na ng Diyos ng death certificate from the old you, and then you're still using your old ID. Pinapakita mo pa rin yung dati mong ID kung sino ka. Alam niyo, pasalamat na lang talaga tayo mga kapatid, kasi siguro, nung pinangalanan tayo ng mga magulang natin, hindi nila tayo pinangalanan ng Jesus. Imagine niyo kung pinangalanan kayo ng Jesus. Tapos kung mamuhay kayo, hindi kagaya ng pamumuhay ni Jesus. Ang ganda naman ng pangalan mo, Jesus. Kaso pag tiningnan yung buhay natin, hindi ko na alam. Kaya pag-uwi nyo, pasalamatan nyo yung inyong mga magulang. Ma, pa, thank you kasi hindi mo ginawang miserable yung buhay ko. Hindi mo ako pinangalanan ng Jesus. Kasi sa totoo lang, kung pinangalanan mo akong Jesus, siguro mamumuhay akong miserable kasi kahit kailan hindi ko kayang ipamuhay yung buhay na meron siya. I can never really live up to that expectation alone. So, thank you talaga. Kasi na-save tayo sa ganong klaseng challenge sa buhay natin. Pero totoo nga ba yun? Na-save ba talaga tayo? Nakatakas ba talaga tayo sa ganong expectations? Now, when we try to look at it, mga kapatid, nung nakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, nung tinanggap natin siya sa buhay natin, ano nang tawag sa atin? We are Christians. Maaring hindi mo pangalan ay Jesus. Pero binigyan ka ng Diyos, inalaw niya that you and I be called Christians. So at some point, dala-dala pa rin natin yung pangalan niya. So nakatakas ba talaga tayo o hindi? Pero that's not for you to see na magiging miserable yung buhay natin. That's for you to see how good God is. Kasi He wants you to be associated with Him. Gusto niya na makilala ka na ikaw ay close sa Kanya. Gusto niya na makita ng mga tao na you're identifying with Him. You're one with Him. Mga kapatid, every time people see us, we need to live up to this name. Hindi pwedeng yung dating tayo pa rin. Every time people see you, we live up to this name. Dapat panindigan natin, we are Christians. Amen. Kaya ba nating panindigan yan? Dapat every time that people will see you, people get to know you more, dapat ang sasabihin nila, yan, si Christ. Yan. Si Christ yung nakikita ko sa Kanya. Si Christ yung naririnig ko sa Kanya. Si Christ yung nararanasan ko kapag kasama ko siya. And that is our new identity, mga kapatid. Hindi man pangalan mo ay Jesus, pero you're a Christian. Therefore, you must be identified with Him. Because your new identity now, your new identity na meron ka is in Christ. We live up to the name. Ipamuhay natin kung anong pangalan na meron tayo. Ipamuhay natin yung bagong identity na meron tayo. Sabi natin kanina, nakarelate tayo dun sa mga tao na na-experience nila si Jesus Christ sa kanilang mga buhay. Now, ipagpatuloy natin. We live up to the name. Pwede ba yun? Tayo pang lahat ay tumayo. Sabay-sabay po nating ideklara itong bagay na ito.
Basahin po natin. I am born again by the Spirit of God. I am not defined by my past. I have new life. The old is gone. The new is here. I carry a new name in Christ. I belong to the kingdom of God. I live under Jesus' rule. I walk in daily transformation. My life is new. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Mga kapatid, let's pray. Hallelujah. Lord Jesus, we thank you for giving us new life. Thank you na we are now born again and no longer defined by our past. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ipamuhay yung bago po naming identity araw-araw. Strengthen us to walk in your truth and to reflect your kingdom in our lives. Teach us to follow you fully and to live transformed by your Spirit. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Amen.